Halika't pag-usapan natin ang isang kwento mula pa sa sinaunang Ehipto. Isang kwento kung saan ang kapalaran ng isang tao ay nakasulat pala sa kanyang mga panaginip. Tungkol ito sa kapangyarihan, sa pag-asa, at sa isang pangakong basta na lang kinalimutan. At alam nyo, ang aral nito, sobrang importante pa rin hanggang ngayon. Isipin mo to. Paano kung yung panaginip mo mamayang gabi, yun na pala ang magsasabi kung may bukas ka pa o wala na? Parang imposible, di ba? Pero para sa dalawang bilanggo sa kwento natin, ito mismo ang naging katotohanan nila. Okay, so saan ba nagsimula ang lahat? Doon tayo sa isang madilim na kulungan sa Ehipto. Isang lugar kung saan kahit gaano ka pa ka-powerful sa labas, pagdating sa loob, wala, pantay-pantay na lang kayong lahat. At sa kulungang to, makikilala natin ang dalawang dating bigatin. Yung punong tagahain ng kopa at yung punong panadero ng paraon. Dati, sila yung mga pinagkakatiwalaan sa palasyo, no? Pero dahil sa isang pagkakamali, kulungan ang bagsak. Grabe yung pagbagsak, di ba? Mula sa karangyaan ng palasyo, biglang nasa isang malamig at madilim na selda. Lahat nawala, yung posisyon, yung yaman, yung kalayaan. Ang natira na lang, kahihiyan. At dito papasok ang isang di inaasahang karakter, si Jose. Isa lang siyang alipin na naatasang magsilbi sa kanila. Sa unang tingin, parang pang-extra lang siya sa kwento. Pero tandaan niyo siya ha, dahil siya pala ang magiging susi sa lahat. Okay, so dito na nagiging exciting kasi sa loob ng kulungan may isang gabi na may mangyayaring kakaiba, isang misteryo na babago sa takbo ng buhay nilang lahat. So isang umaga, napansin ni Jose, teka, batang lungkot ng dalawang to. Alam mo yun, kitang-kita sa mukha nila na may mabigat silang problema. Dahil nag-aalala siya, tinanong niya. At yung simpleng tanong na yon, doon mag-uumpisa ang lahat. Ito pala yung dahilan. Pareho silang nananginip. At hindi lang basta panaginip, yung tipong bumababagag talaga sa kanila. Ang problema, nasa kulungan sila. Sino naman ang tatanungin nila doon, di ba? Para kang may hawak na sulat na hindi mo maintindihan. At dito biglang nagbago ang lahat. Si Jose, yung alipin lang, biglang nagsalita ng may kumpiyansa. Sabi niya, teka, hindi ba't sa Diyos lang naman galing ang mga paliwanag? Sige, ikwento niyo sa akin. Grabe, sa isang lugar na puno ng kawalan ng pag-asa, biglang may isang nagsindi ng ilaw. So handa na ba kayo? Pakinggan natin tong dalawang panaginip. Kasi yung isa, magbibigay buhay. At yung isa, magiging hatol ng kamatayan. Ano kaya ang nakita nila? Okay, unahin natin yung sa tagahain ng kopa. Napakaganda ng panaginip, no? Puno ng mga positive signs. May puno ng ubas, 3 sanga, namulaklak, naging ubas, tapos piniga pa sa kopa ng paraon. Mukhang good news to, di ba? At yun na nga, ang paliwanag ni Jose, diretsahan at puno ng pag-asa. Yung 3 sanga, 3 araw yan. After 3 days, babalik ka sa trabaho mo. Nako, isipin nyo na lang yung naramdamang ginhawa ng tagahain. Pero bago pa man magdiwang ng husto, may isang simpleng hiling si Jose. Isang pakiusap mula sa isang taong gustong makalaya. Uy, kapag okay ka na, pag bumalik ka na sa palasyo, wag mo naman sana akong kalimutan ha? Pakimension mo naman ako sa paraon. Ngayon, lipat tayo sa panaginip ng panadero. Dito, medyo iba na yung ihip ng hangin. Oo, may tinapay para sa paraon, pero may mga ibon na kumakain nito. Alam mo yon, may mali sa eksena, parang may bad omen. At yung paliwanag ni Jose dito, grabe, diretsahan at nakakakilabot. Yung 3 basket, 3 araw din. Pero sa dulo ng 3 araw na yan, pupugutin ng paraon ang ulo mo. Ganon kabilis. Mula sa pag-asa, naging bangungot. So pagpatapos ng mga paliwanag na yon, ano nang kasunod? Siyempre, paghihintay. Dito na natin malalaman kung may katotohanan ba talaga ang mga sinabi ni Jose. 3 araw ang taning. Unang araw, kinwento ang mga panaginip. Ikalawang araw, puro kaba at pag-aantay. At sa ikatlong araw, na saktong-sakto kaarawan pa ng paraon, dito na ang araw ng katuparan. At tingnan nyo to, naging totoo ang lahat. As in, 100% accurate. Ang tagahain ng kopa, balik sa pwesto. Ang panandero, tinupad ang kanyang malagim na sinapit. Walang mintis ang sinabi ni Jose. Akala mo, dito natapos, no? May nanalo, may natalo,
Pero teka, may isang huling detalye. Yung pangako, yung simpleng pakiusap doon sa loob ng kulungan. At ito yung masakit. Sa gitna ng kasiyahan niya at pagbabalik sa palasyo, ang tagahain ng kopa, nakalimot. Basta na lang niyang kinalimutan si Jose. Yung taong nagbigay sa kanya ng pag-asa, naiwan lang ulit sa dilim ng kulungan. At dito tayo iiwan ng kwento na may isang tanong para sa ating lahat. Kapag tayo naman ang sinwerte at umangat sa buhay, sino kaya yung mga taong naiwan natin? Yung mga tumulong sa atin noon nasa baba pa tayo, na baka sa sobrang abala, nakalimutan na natin. Isang bagay na, magandang pagnilayan, di ba?